Yung numbers kasi sir, magpa-follow lang siya dun sa dismantling. May mga sinusunod tayong checklist. Not necessary yung numbers lang naman kasi ang parameters natin. So, marami po yan. Isa na dyan yung leadership. Kung kailangan makuha natin yung leader ng dalawang SRC na yan. Yung numbers kasi sir, doon siya yung parameters ng number, doon siya sa dismantling ng mga larangan. So yung mga larangan ng dalawang SRC na to ay na-dismantle na natin. So what remains lang po talaga dyan sir, aside from mababa na yung number nila, kasi noong na-dismantle natin yung mga larangan nila, or yung mga front committee under ng dalawang SRC, bumaba na talaga yan. So sa parameter po kasi ng dismantling ng larangan, it should be less than 11. So, yung isang SRC po, may more or less dalawang larangan yan. So, numbers na lang niya is from 14 to 21 on the average. So, sa ngayon, sir, napababa na natin yung numbers na yan. Ang kailangan na lang natin dyan, ang makuha natin yung leadership. Yung sa SRC1, sir, yung rinisend kanina, yung secretary ng SRC1, nahuli na natin sa Laguna. Sa Laguna. Dito din lang nakaraan na buwan dyan. And hopefully, sir, with that, kung napansin natin, sir, yung sa SRC1, sunod-sunod, yung leadership nung nahuli, yung nananahimik na mga tao, nagsumbong na. Kasi nakita nila na, uy, si Commander nga, nahuli na eh. So, kaya po nakuha na natin yung mga firearms na tinatago nila. So, hopefully, yung SRC-1, magtuloy-tuloy po yan, madi-dismantle na natin. Yung SRC-4, sir, we just need yung leadership na. And as mentioned by our operations officer, dadagdagan pa natin ng isang batalyon yung Masbate. So, mapapabilis na yung dismantling natin yan. So, yan na lang po, sir, yung mga parameters na inaantay natin sa kuwan. But as for the numbers, sa kabuuan, sir, yung official natin, sa buong BRPC, yung Bicol Regional Party Committee, around 113 na lang yan. 100 plus, hindi na abot yan ng 150. Yes, sir. Sa buong BRPC na yan dyan, sir. At marami pa po dyan yung mga naglaylo na. So kung mapansin natin, sir, kung matagal na ko dito sa Bicol, dati wala nagsusurrender. Sa ngayon, sir, nabanggit na ninyo, marami nagsusurrender ngayon. Kasi nakikita na nila yung talagang kuwan ng gobyerno, yung mga programa. So, kung tingnan natin, yung surrender ng BRPC nagsimula ng Bicol. May nagsusurrender na sa ibang lugar, pero yung Bicol, I think, nag-start lang na may nagsurrender dyan 2018 or 2019. Diyan lang tayo, sir, nagsimula. So, ganun kapatag dati yung Bicol region pagdating sa... Pero ngayon sa nakikita ninyo, dati nga hindi ako naniniwala na may magtuturo ng baril na ganyang kadami. So, pero dahil nakita nila yung programa ng gobyerno, sir, marami dyan nag-aantay lang. Marami sa kung tingnan natin yung data, sir, marami dyan yung mga nagsumbong sa atin. Alam na nila before, pero nag-aantay lang sila. So, ngayon nakita nila yung programa ng gobyerno, yung Philippine Army. So, sunod-sunod na yan, sir. Sunod-sunod na yan dapat. And we do expect na yung timeline na tinatanong ninyo, sir, hopefully, before the first semester ng 2026, ma-dismantle na natin yung dalawang remaining na larangan. Follow up lang po, sir. Ito pong nakaraang mga buwan or weeks dahil po dito sa mga issue dun sa Metro Manila, sa kabuuan ng ating government.